Hello po, Sir Jupiter. Magandang araw po sa iyo at sa mga tagapakinig dito sa inyong channel. Ako nga po pala si Rico, hindi ko tunay na pangalan. Tubong kapis ako pero kasalukuyang naninirahan sa Tarlac. 29 years old na po ako. Sir Jupiter, simpleng gabi lang naman dapat yun para sa akin. Galing po ako sa birthday ng kaibigan ko sa kabilang bayan. Masaya naman, kain, kwento, tawanan. Medyo natagalan lang kasi nag-inuman pa sila. Hindi na ako sumabay dahil ako ang may dalang motor. Bandang alas 12 nang magpaalam ako. Pinipigilan pa nila ako. Dito ka na matulog. Pero matigas ang ulo ko, Sir Jupiter. Sabi ko, kaya ko naman bumiyahe pa uwi. Baka mag-alala din kasi ang mama ko kapag di ako umuwi. Ilang beses ko nang nadaanan ng kalsadang yon. Kahit may mga kwento na may nagpapakita raw doon, hindi ako naniwala agad. Para sa akin, panakot lang yun. Hindi ko alam na mali pala ang desisyon ko. Tahimik ang daan. Madilim ang ilang parte dahil walang ilaw. Hangin at tunog lang ng mga kuliglig ang kasama ko. Hanggang sa biglang kumadyot ang motor ko at namatay sa gitna ng madilim na bahagi ng kalsada. Doon nagsimula ang lahat. Sir Jupiter, doon na po talaga nagsimula ang kaba ko. Habang pilit kong pinaandar ang motor, pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Alam mo yung pakiramdam na parang may mata sa likod mo at yung kahit hindi ka lumilingon, ramdam mo na may nakatitig. Ganun po yung nararamdaman ko. Paglingon ko, wala naman, madilim lang. Yung ilaw ng motor ko mahina na rin, parang nauubos ang lakas. Pero may gumalaw sa gilid ng kalsada. Parang may anino na mabilis na dumaan sa may damuhan. Inisip ko baka aso lang o baka pusa. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Nino, umundar ka na, sabi ko sa motor ko habang sinisipa ang starter. Wala pa rin. Mas lalong tumahimik ang paligid. Parang pati mga kuliglig tumigil. Yung hangin na kanina malamig lang, ngayon parang dumidikit sa balat ko. Tapos may narinig akong parang may tumapak sa tuyong dahon. Hindi agad ako lumingon. Natakot ako. Pero habang tumatagal, palapit ng palapit yung tunog. May tao ba dyan? Tawag ko. Walang sumagot. Dahan-dahan akong lumingon. Sa gilid ng kalsada may nakita akong parang nakatayong tao. Hindi ko klaro kasi madilim, pero sigurado akong may hugis ng tao doon. Hello? Ulit ko. Biglang nawala. Napatayo ako ng tuwid. Hindi na ako nag-ayos ng motor. Tinitigan ko lang yung lugar kung saan ko siya nakita. Tapos bigla akong kinilabutan kasi may narinig akong mahinang tawa. Babae. Hindi malakas pero malinaw. Sir Jupiter, hindi ko maipaliwanag yung tunog. Hindi siya masayang tawa. Parang may halong lungkot. Parang may sakit. Imagination ko lang to, sabi ko sa sarili ko. Pero pagtingin ko sa cellphone ko para sana mag-flashlight, wala ng signal. Kanina meron pa habang nasa bayan ako. Habang hawak ko ang cellphone ko, naramdaman ko ulit yung pakiramdam na may nakatingin sa akin. Mas malapit na. Pag-angat ko ng ulo, may nakita akong babae sa may puno. Nakatayo lang siya, nakaputi at mahaba ang buhok. Nakayuko kaya hindi ko makita ang mukha. At doon nanigas ako sa kinatatayuan ko. Miss? Sabi ko, pilit na ginagawa kong normal ang boses ko. Hindi siya gumalaw. Tapos unti-unti siyang naglakad papunta sa akin. Mabagal at hindi ko marinig ang yapak niya. Kuya, mahina niyang sabi. Doon ako natulala. Malamig ang boses niya. Anong kailangan mo? Tanong ko. Huminto siya mga ilang hakbang mula sa akin, tapos dahan-dahan niyang tinaas ang ulo niya. Sir Jupiter, dun ko nakita ang kanyang mukha. Sobrang putla, parang walang dugo.
Yung mata niya, hindi normal. Parang wala akong makitang itim. Parang puro puti lang. Tapos ngumiti siya. Hindi ko maipaliwanag ang ngiti. Hindi masaya. Parang may galit. Bigla siyang tumawa. Mas malakas na. Kaya napaatras ako at muntik na akong matumba. Pagkurap ko, mas malapit na siya at hindi ko nakita na lumakad siya. Samahan mo ako. Sabi niya. Hindi. Sagot ko agad. Hindi ko na inisip kung bastos ba ang sinabi ko, basta ang nasa isip ko noon, gusto ko lang makalayo. Tapos bigla siyang nawala. Naiwan akong mag-isa. Akala ko tapos na. Pero may humawak sa balikat ko, Sir Jupiter, at hindi ko makakalimutan ang lamig ng kamay niya, parang yelo at mabigat. Paglingon ko, siya ulit. Nasa likod ko na. Sumigaw ako at hindi ko na napigilan. Tinulak ko siya pero parang wala akong tinulak, parang hangin lang. Tumakbo ako sa gitna ng kalsada, kahit madilim, kahit hindi ko alam kung saan ako papunta. Habang tumatakbo ako, naririnig ko ang tawa niya sa paligid, parang nasa kaliwa. Tapos biglang lilipat sa kanan, parang paikot-ikot lang siya sa akin. Hindi ka makakaalis. Narinig kong sabi niya. Napahinto ako sa gitna ng daan. Sa harap ko bigla siyang nagpakita ulit. Umiiyak na ako noon, Sir Jupiter. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Naalala ko bigla yung lola ko. Sabi niya dati, kapag may masamang nagpapakita, magdasal ka lang. Kahit anong dasal. Kaya pumikit ako at nagdasal ako kahit nanginginig ang boses ko. Paulit-ulit ko iyong ginawa. Habang nagdadasal ako, lumakas ang hangin. Parang may umiikot sa paligid ko. Narinig ko siyang sumigaw. Hindi natawa. Sigaw na galit. Pagdilat ko, wala na siya. Tahimik ulit kaya bumalik ako sa motor ko. Nanginginig pa rin ako. Sinubukan kong sipain ang starter. Isang sipa lang umandar agad. Parang walang nangyari. Habang pauwi ako, hindi na ako lumingon sa gilid ng kalsada. Diretso lang ang tingin ko. Pagdating ko sa bahay, halos hindi ako makapagsalita. Hindi na ako nakatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang mukha niya. Kinabukasan habang naliligo ako, napansin ko ang balikat ko. May marka ng kamay. Parang pasa. Sir Jupiter, doon ko na napatunayan na hindi lang yun guni-guni. At doon iniisip ko kung ano siya. Baka kaluluwa na hindi matahimik. Baka may nangyari sa kanya sa kalsadang yon. Hanggang sa bigla kong naalala yung kwento ng lola ko tungkol dun sa kalsada. Sabi niya may babaeng na aksidente raw sa lugar na yon. At gabi rin daw. Umuulan pa nga raw, sabi niya. Nabundol daw ng sasakyan tapos iniwan lang sa gilid ng daan at walang tumulong. Simula raw noon, may nagpapakita. Babae na nakaputi, mahaba ang buhok at nakayuko, humihingi ng kasama. Dati hindi ko pinapansin yun. Sinasabi ko pa nga kay Lola na masyado siyang naniniwala sa mga sabi-sabi. Pero nung gabing yun, Sir Jupiter, nung nakita ko yung babaeng nakatayo sa ilalim ng puno, nakaputi, nakayuko, doon ko naalala lahat. Baka pala may katotohanan ang kwentong sinabi sa akin ni Lola. Sir Jupiter, buong araw akong balisa matapos ang nangyari. Kahit anong pilit kong isipin na baka pagod lang ako o baka dala lang ng takot, hindi talaga mawala sa isip ko ang mukha niya. Ang mata niyang parang walang itim. Ang lamig ng kamay niya sa balikat ko at higit sa lahat, yung marka na naiwan. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ako babalik doon. Sabi ko tama na yung isang beses. Pero habang tumatagal, lalo akong kinukulit ng aking konsensya. Paano kung totoo yung kwento ni Lola? Paano kung may kailangan talaga siya? Bakit ako ang pinakitaan niya? Bakit ako ang kinausap niya? Maghapon akong hindi mapakali. Kahit nasa trabaho ako, wala sa focus ng isip ko. Ilang beses akong nagkamali sa ginagawa ko. Tinatanong na ako ng katrabaho ko kung okay lang ba ako
at ngumiti lang ako at sinabing kulang lang sa tulog. Pero ang totoo, Sir Jupiter, may kung anong humihila sa akin pabalik doon sa kalsadang yon. Bandang 9:00 ng gabi, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Hindi ko sinabi kay Mama, hindi ko sinabi kahit kanino. Kinuha ko ulit ang aking motor. Habang binubuhay ko ito, nanginginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil sa desisyon kong ginagawa ko. Habang papalapit ako sa lugar kung saan ito nangyari, bumibilis ang tibok ng puso ko. Parang bawat metro na nilalapitan ko, mas lalo akong kinakabahan. Tahimik ulit ang daan, katulad nung unang gabi. Wala masyadong ilaw, wala ring dumadaan na sasakyan. Pagdating ko sa mismong parte kung saan namatayan ako ng motor ko, sa akong huminto. Pinatay ko ang makina at mas tahimik that time kaysa sa dati. Bumaba ako ng motor. Ramdam ko agad yung lamig ng hangin. Parang may bumalot na naman sa akin na hindi ko maipaliwanag. Tumingin ako sa puno kung saan ko sa unang nakita. Miss? Mahina akong tawag. Walang sumagot. Napahinga ako ng malalim. Kung nandito ka, lumabas ka, gusto kong malaman kung ano ba talaga ang gusto mo. Sir Jupiter, habang sinasabi ko yon, nagtataka ako sa sarili ko. Kahapon, takot na takot ako. Pero ngayon bumalik ako, may kakaibang tapang sa dibdib ko. Oo, may kaba pa rin. Pero hindi katulad ng dati na gusto ko na lang tumakbo. Biglang lumamig ang paligid. Parang may nagbukas ng freezer sa tabi ko. Unti-unti lumakas ang hangin. Yung mga dahon sa puno nagsimulang kumaluskos kahit wala namang malakas na ihi. Tapos nakita ko siya sa may puno ulit. Hindi na ako napaatras. Nakatayo lang ako at nakatingin sa kanya. Dahan-dahan niyang tinaas ang ulo niya. Pareho pa rin ang mukha niya. Maputla, walang emosyon. Pero this time, hindi siya nakangiti. Lumakad siya papunta sa akin. Mabagal at tahimik. Pero hindi na ako natakot gaya ng dati. Bumalik ka, sabi niya. Malamig pa rin ang boses. Oo, sagot ko. Gusto ko kasing malaman kung bakit mo ako pinakitaan. Ano bang kailangan mo? Huminto siya sa harap ko. Mas malinaw ko na siyang nakita. Hindi na siya kasing dilim gaya ng unang gabi. Parang may konting liwanag na nakapaligid sa kanya. Gusto ko lang hustisya, sabi niya. Sir Jupiter, kinilabutan ako sa salitang iyon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng ibig sabihin. Hustisya? Ulit ko, anong ibig mong sabihin? Unti-unti siyang lumapit. Ramdam ko ulit ang lamig, pero hindi na ako matras. Hindi aksidente ang nangyari sa akin, sabi niya. Iniwan nila ako at pinabayaan. Parang sumikip ang dibdib ko. Naalala ko ang kwento ni Lola, ang babaeng nabundol at iniwan sa gilid ng daan. Ikaw ba yung... Hindi ko natuloy ang tanong ko. Tumango siya ng dahan-dahan. Maraming nakakita, sabi niya, pero walang nagsalita. Hindi ko alam kung natakot sila o mas pinili nilang manahimik. Tahimik lang ako that time. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Tulungan mo ako, sabi niya. Doon ako napalunok. Paano ko naman po gagawin yun? Tanong ko sa kanya at ewan ko ba bigla na lang nawala ang takot na nararamdaman ko. Parang may kung anong nagbago sa loob ko. Hindi ko na siya nakikita bilang multo na nananakot. Parang isang taong nasaktan at isang taong may hinanakit. Hanapin mo ang katotohanan, sabi niya. May nakakaalam at may nagsinungaling. Pero sino po? Tanong ko. Saan ako magsisimula? Hindi siya agad sumagot. Tumingin siya sa kalsada sa madilim na bahagi kung saan ako namatayan ng motor. Tanungin mo ang mga matatanda.
may pangalan na hindi nabanggit. Sir Jupiter, hindi ko alam kung bakit pero parang may tiwala ako sa kanya. Parang hindi siya nagsisinungaling. Parang matagal na niyang hinihintay na may makinig sa kanya. Bakit ako? Tanong ko. Marami namang dumadaan dito eh. Tumingin siya sa akin, diretso sa mata ko. Kahit wala akong makitang itim sa mata niya, ramdam ko ang tingin niya. Hindi ka tumakbo agad. Nakinig ka, sabi niya. Napayuko ako. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko. Isang normal na tao lang ako, Sir Jupiter. Hindi po ako pulis. Hindi ako investigador. Pero habang nakatayo ako roon sa harap niya, pakiramdam ko may responsibilidad ako. Kapag ba tinulungan kita, titigilan mo na ba ang pagpapakita sa mga tao? Saglit siyang natahimik. Kapag nahanap ko ang hustisya, makakapagpahinga na ako. Naramdaman ko ang bigat ng sinabi niya. Sige. Susubukan ko. Hindi ko alam kung paano pero susubukan ko. Sagot ko sa kanya. Unti-unti siyang umatras. Hindi nagalit ang muka. Hindi na rin siya nakangiti. Parang may lungkot lang. Babalik ako kapag handa ka na, sabi niya. At sa isang iglap nawala siya sa harap ko. Parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng kalsada. Tahimik ulit ang paligid. Bumalik ang tunog ng mga kuliglig. Parang normal na gabi lang ulit. Pero alam ko, Sir Jupiter, na simula pa lang yun ng mas malalim na kwento. Sir Jupiter, matapos ko makausap yung babae noong gabing yun, hindi na ako nakatulog ng maayos. Paulit-ulit sa isip ko yung sinabi niya. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula pero alam kong kailangan kong subukan. Kinabukasan nagpunta ako sa mga matatanda sa lugar na malapit doon sa kalsada. May maliit na tindahan sa kanto kung saan madalas tumambay ang mga lolo. Umupo ako roon at nagkunwari munang bibili ng soft drinks para hindi halata na may tinatanong ako. Lo? May narinig na po ba kayong kwento tungkol sa babaeng na aksidente noon sa may madilim na bahagi ng kalsada? Tanong ko, pilit na normal ang tono ko. Nagtinginan sila. Yung iba tumahimik agad at ang isa naman umiwas ng tingin. Akala ko wala akong mapapala. Pero may isang matandang lalaki na tahimik lang kanina ang biglang nagsalita. Bakit mo naman natanong, iho? Sabi niya. Lumapit ako sa kanya. Payat siya, medyo kuba pero malinaw pa ang mata. May narinig lang po kasi akong kwento. Gusto ko lang malaman kung ano talaga ang nangyari. Napabuntong hininga siya. Matagal na yun. Halos 20 taon na, sabi niya. Mas lalo akong nakinig habang nagsasalita siya. Aksidente raw, sabi sa balita. Pero hindi aksidente ang nakita ko. Doon ako kinilabutan. Saksi po kayo? Tanong ko. Tumango siya ng mabagal. Oo, nasa gilid ako noon. May narinig akong sigawan bago ang malakas na tunog ng preno. Tapos may sasakyan na huminto sandali. May bumaba. Hindi niya tinulungan yung babae. Tiningnan lang siya tapos umalis. Pagkikwento niya at dahil doon, mas na-curious ako. Bakit po hindi kayo nagsalita noon? Tanong ko. Napayuko siya at malalim na napabuntong hininga. Tinakot kami. Sagot niya at napatingin sa malayo. Tinakot po? Ulit ko. Doon na siya nagpatuloy sa pagkakwento. May mga tao na pumunta sa amin kinabukasan, sinabihan kaming manahimik. Kung ayaw daw naming madamay, kalimutan lang daw namin ang nakita namin. Parang sumikip ang dibdib ko. Sino po yung may pakana? Sandaling natahimik ang matanda.
Tumingin muna siya sa paligid parang tinitiyak na walang nakikinig. Ang dating mayor. Mahina niyang sabi. Sir Jupiter, doon ako natulala. Kilala ko ang pangalan ng dating mayor sa lugar namin. Matagal na siyang patay, pero sikat siya noon. Mayaman, makapangyarihan at maraming negosyo. Sigurado po kayo? Tanong ko at hindi pa rin ako makapaniwala sa narinig ko. Hindi ko nakita ang mukha ng malinaw dahil madilim, sabi niya. Pero kilala ko ang sasakyan. Isa lang naman ang ganoong modelo noon sa lugar natin. Pero kilala ko ang sasakyan. Iisa lang naman ang ganoong modelo noon sa lugar namin. At pagkalipas ng ilang araw may balitang may alitan daw sa negosyo. May mga kaaway ang mayor. Tahimik lang ako at inaabangan ko ang susunod niyang sasabihin. Patay na rin naman siya ngayon. Dagdag ng matanda. Pinatay dahil sa alitan sa negosyo. Marami siyang nakaaway. Pag-uwi ko, hindi ako mapakali. Kung totoo ang sinabi ng matanda, ibig sabihin matagal nang nakuha ng babae ang hustisya sa ibang paraan. Hindi man sa korte, pero nagbayad din ng buhay yung taong pinagkihinalaan. Pinagabihan, bumalik ako sa kalsadang yun. Pareho pa rin ang pakiramdam. Tahimik, madilim, pero hindi na kasing bigat ng dati. Huminto ako sa parehong lugar at bumaba ng motor. Ilang segundo ang lumipas bago ko naramdaman ang lamig. Alam kong nandyan na siya kahit hindi ko pa siya nakikita. Unti-unti siyang nagpakita sa ilalim ng puno. Nakaputi pa rin, mahaba ang buhok at nakayuko. May nalaman ako, sabi ko. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo niya. Ang pinaghihinalaan sa nangyari sa iyo ang dating mayor, sabi ko. Pero matagal na siyang patay. Pinatay dahil sa alitan sa negosyo. Tahimik lang siya. Hindi man siya naparusahan sa korte pero nagbayad din siya. Wala na siya, matagal na. Sir Jupiter, habang nagsasalita ako, ramdam ko na hindi naggalit ang presensya niya. Hindi na mabigat. Parang nakikinig lang siya. Siguro, hindi mo nakuha ang hustisya sa paraang gusto mo, pero hindi ka rin naman tuluyang pinabayaan. May nangyari rin sa kanya at Diyos na ang gumawa ng paraan para makuha mo ang hustisyang inaasam mo. Unti-unti siyang lumapit sa akin. Pero this time, hindi ko naramdaman yung lamig na masakit. Parang malamig lang na hangin sa gabi. Tumingin siya sa akin. Mas malinaw ang mukha niya ng oras na yon. Hindi na ganoon kaputla. At hindi na ganoon kasakit ang tingin. Salamat, mahina niyang sabi. Isang simpleng salita pero ramdam ko ang bigat at gaan nito. Pasensya na kung natakot kita. Dagdag niya. Umiling ako. Ayos lang po. Siguro kailangan ko lang talagang marinig ang kwento mo. Unti-unti siyang umatras. Hindi na siya nakayuko. Diretso na ang tayo niya. Paano ngayon? Alis ka na ba? Tanong ko. Makakapagpahinga na ako, sabi niya. Sa isang iglap, unti-unti siyang naglaho sa harap ko. Hindi tulad ng dati na biglaan. Ngayon parang usok na dahan-dahang natunaw sa hangin. Naiwan po akong mag-isa. Simula noon, Sir Jupiter, hindi na siya nagpakita. Ilang beses pa akong dumaan doon sa gabi pero wala na. Tahimik na talaga ang lugar. Tuwing araw ng mga patay, pumupunta ako roon. Nagsisindi ako ng kandila sa may puno kung saan ko siya unang nakita. Hindi ko man alam ang pangalan niya pero ipinagdarasal ko siya. Sana tuluyan na siyang payapa. Sa lahat ng nangyari, may natutunan ako. Hindi lahat ng kwento ay gawa-gawa lang.
Minsan may katotohanan sa likod ng mga sabi-sabi. At higit sa lahat, natutunan ko na huwag agad baliwalain ng sakit ng iba. Kahit hindi mo sila kilala. Minsan, sapat na ang makinig. Dati hindi ako naniniwala sa mga ganitong bagay, pero ngayon alam ko na. May mga bagay talaga na hindi kayang ipaliwanag ng isip lang. At kung minsan tayong nagiging daan para maituwid ang isang maling naiwan sa nakaraan. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Sana magsilbing aral din ito sa iba na makikinig. Teka, wag muna kayong aalis. Meron pa po tayong isa pang kwento na mas nakakakilabot dito sa nauna nating kwento. Kaya, dyan lang, walang alisan. Hello po, Sir Jupiter. Magandang araw po sa iyo at sa mga tagapakinig dito sa inyong channel. Ako nga po pala si Dave, hindi ko po tunay na pangalan. Tubong Camarines Sur ako pero kasalukuyang naninirahan sa Laguna. 30 years old na po ako. Sir Jupiter, galing ako sa overtime noon. Lampas 12:00 na. Pagod na pagod ako. Yung tipong binibilisan mo na ang takbo para hindi ka na matagalan sa biyahe. Pero dahil sa pagod at antok, parang nawawalan ng puwersa ang kamay ko. Pero kailangan ko pa rin umuwi kasi may pasok ulit kinabukasan. Sinilip ko yung oras sa cellphone. Shortcut na lang ako. Mas mabilis. Sabi ko sa sarili ko. Alam niyo po, yung daan na yon sa probinsya, madalas walang bahay. Walang tindahan, puro damuhan at puno lang sa magkabilang gilid. May mga parte pa na halos walang ilaw. Paminsan-minsan may poste. Tapos madalas, busted pa o sira. Pero sanay na ako doon. Ilang beses ko na rin dinaanan kaya kampante ako noong una. Tahimik lang yung hangin. Sakto lang. Tapos yung tunog lang ng motor ko at gulong sa semento, normal na normal. Pero habang tumatagal, ewan ko Sir Jupiter, parang may kakaiba. Biglang parang masyadong tahimik. Walang kuliglig, walang aso, walang kahit anong tunog. As in wala. Napansin ko pa parang ang dilim masyado kahit may buwan naman. Tapos may pakiramdam ako na parang may nakatingin. Yung wala ka namang nakikita pero parang may mata talaga sa likod mo. Sinubukan kong huwag pansinin. Sabi ko sa sarili ko, pagod lang to. Baka kung ano-ano na lang talaga ang naiisip ko dahil sa pagod. Dinagdagan ko pa yung piga sa silinyador para mas mabilis. Gusto ko na lang talagang makauwi. Hanggang sa tumigil yung makina. Parang akala ko nadulas lang pero biglang nawalan ng hatak. Namatay yung ilaw at tumigil. Tahimik. Sobrang tahimik, Sir Jupiter. At doon biglang namatay ang motor. Pagkamatay ng motor, ilang segundo akong natulala. Parang hindi agad nagrehistro sa utak ko kung ano ang nangyari. Yung tipong umaandar pa kanina tapos biglang wala, tahimik. Wala pa namang tao dun sa oras na yon kaya nag-aalala talaga ako sa kaligtasan ko sa lugar na yon. Iniikot ko agad ang susi. Sinubukan kong paandarin ulit. Game na. Bulong ko pa. Pinaandar ko ang starter, ayaw. Kaya inulit ko, pero wala pa rin. Sir Jupiter, ramdam ko agad ang inis. Pagod na pagod ka na, tapos ganito pa. Sinipa ko pa nga ng konti ang gulong sa inis. Seryoso ba to? Sabi ko. Bumaba ako ng motor, inamoy ko pa kung may sunog sa wire o kung ano. Wala naman. Tiningnan ko yung gas, meron pa. Sabi ko baka kailangan lang ng pahinga. Minsan po kasi gano'n naman, di ba? Pero habang nakatayo ako doon, saka ko lang napansin yung paligid. Ang dilim pala talaga. Yung ilaw ng motor ko patay na rin. Ang liwanag lang galing sa buwan. Tapos mahina pa. Yung mga puno sa gilid parang mga mas dikit-dikit. Huminga ako ng malalim at inilabas ang cellphone ko. Balak ko sana tumawag kay Papa o kahit sinong pwedeng sumundo. Pagtingin ko sa screen,
Walang signal. Isang bar, tapos nawala. Tinas ko yung phone, lumakad pa ako ng konti. Naghanap ng signal sa hangin, pero wala talaga. Sir Jupiter, dun ako medyo kinabahan kasi kahit papaano dati may signal pa dun eh. Mahina, pero meron. Ngayon wala talaga. Parang sa isip ko, sinadya talaga yung mangyayari. Sabay isip ko, sino naman ang gagawa nun? Tinry ko pa mag-text. Ma, nasiraan ako. Hindi nag-send. Failed. Tumingin ako sa kalsada, kaliwat kanan. Baka may dumaan na sasakyan. Kahit tricycle lang, kahit truck o kahit sino, nagantay ako. Pero wala talaga. Sir Jupiter, doon ako nagtaka kasi kahit probinsya yon may nadaan pa rin dapat paminsan-minsan. Kahit motor ng magsasaka o kahit jeep. Pero nung gabing yun, as in wala. Parang ako lang talaga ang tao sa lugar na yon. Doon ko naramdaman yung bigat sa dibdib ko. Yung tipong gusto mo nang umuwi pero parang ang layo bigla ng bahay mo. Nagdesisyon ako na itulak na lang. Mas mabuti nang gumalaw kaysa tumayo lang doon. Habang tinutulak ko yung motor, napansin ko na may kaunting liwanag sa may unahan. Yung mahina, parang dilaw. Pinikit ko ang mata ko sandali para mas makita. Ayun, may isang poste ng ilaw, isa lang, nakatayo sa gitna ng mahabang kalsada. Siya lang yung may buhay, yung iba, patay lahat. Doon na lang ako, sabi ko sa sarili ko. Kahit papano, mas okay ang may ilaw habang nag-aayos. Kaya tinulak ko yung motor. Ang bigat pala kapag pagod ka na. Yung pawis ko tumutulo na sa likod kahit malamig yung hangin. Tahimik habang naglalakad. Yung tunog lang ng gulong na kumakaskas sa simento, yun lang. Wala nang iba. At dun ko napansin, Sir Jupiter, may mali talaga. Kasi dapat sa probinsya, maingay sa gabi. May kuliglig, may palaka, may aso, may kung ano-anong tunog. Normal yun eh. Pero yung araw at gabing yun, wala, nakakabingi yung katahimikan. Yung parang natunog kasi walang ibang marinig. Doon ako kinilabutan kasi hindi normal yon. Hindi malamig na kilabot lang yung kaba. Yung parang may mali pero hindi mo alam kung ano. Tumingin ako sa damuhan sa gilid. Hindi gumagalaw. Kahit hangin wala. Parang larawan lang. Parang hindi totoong lugar. Bigla ko tuloy naalala yung mga kwento dati ng matatanda. Yung may mga lugar daw na patay ang tunog. Pero inalis ko agad ito sa isip ko. Nantok ka lang, sabi ko sa sarili ko. Sinusubukang baliwalain ang aking kaba. Tinulak ko ulit ang motor. Palapit na ako sa poste. Habang papalapit, mas lumalamig ang paligid. Di ko may paliwanag. Hindi naman umuulan pero parang galing sa ref ang hangin. Nanginginig ang braso ko. Pagdating sa ilalim ng ilaw, saka ko napansin hindi steady ang ilaw. Parang kumikislap-kislap. Parang anumang oras pwede nang mamatay. Huwag naman, bulong ko. Pinatong ko ang motor sa gilid at huminga ng malalim. Tiningnan ko ang paligid. Sir Jupiter, habang nakatayo ako sa ilalim ng ilaw na yun, parang mas lalo kong naramdaman na hindi ako dapat nandun. Parang may mali, parang may nakatingin. Hindi ko lang alam kung saan. Naisip kong ayusin na lang agad yung motor. Sabi ko sa sarili ko, basta spark plug lang to o baka nabasa lang ng kung ano. Hindi ako marunong mag-ayos. Binaba ko yung bag ko at nilabas yung maliit na tools na dala ko lagi. Yung murahing wrench at screwdriver. Yumuko ako sa makina, tahimik pa rin. Naririnig ko lang sarili kong hininga. Maya-maya napansin ko parang lumalamig. Hindi normal na lamig. Hindi yung preskong hangin lang. Yung lamig na parang may aircon na nakatutok sa batok mo. Bigla akong kinilabutan. Napahawak ako sa braso ko. Ang lamig ah!
bulong ko. Tumingin ako sa langit. Wala namang ulap, wala ring hangin. Dapat nga medyo mainit pa kasi kagagaling lang ng araw. Pero Sir Jupiter, yung pawis ko kanina parang nagyeyelo, yung hininga ko halos makita sa lamig. Napailing ako at bumalik sa makina. Pinunasan ko yung spark plug at sinubukang higpitan ang kung ano-ano kahit hindi ko alam kung tama ba. Basta may magawa lang kasi ang mas nakakatakot yung nakatayo ko lang na walang ginagawa. Napapansin ko yung mga nararamdaman ko, yung kaba at tensyon, lalo kapag wala kang ginagawa. Habang nakayuko ako, may narinig ako. Rustle o alingasgas. Parang may gumalaw sa damuhan sa kanan ko. Napahinto ako at hindi agad tumingin. Alam mo yung pakiramdam na may ayaw mong tumingin kasi baka may makita ka? Ganun. Nakinig muna ako at biglang tahimik ulit. Pusa lang siguro, sabi ko. Balik-kalikot agad ako sa makina. After ilang segundo, Russell, mas malapit na. Parang may naglalakad. Hindi takbo, hindi hangin. Yung talagang hakbang, dahan-dahan. Yung damo gumagalaw pa isa-isa, Sir Jupiter, ramdam ko ang tibok ng puso ko. Parang biglang lumakas. Sobrang lakas na parang naririnig ko sa tenga ko. Dahan-dahan akong tumingin sa kanan. Yung damuhan gumagalaw pa rin, pero walang tao, walang aso, wala kahit ano. Damo lang, gumagalaw mag-isa, parang may invisible na naglalakad. Napakurap ako at pinilit mag-isip ng maayos. Baka hangin lang, baka daga, o baka kung ano. Pero Sir Jupiter, ang problema, wala talagang hangin. Yung puno nga hindi gumagalaw, so bakit yung isang parte lang ng damuhan ang gumagalaw? Dun ako kinabahan. Pero ayokong magpanik kasi pag nagpanik ka, lalo ka lang mag-iisip ng kung ano. Kaya umupo ako sa semento saglit at huminga ng malalim. Sinubukan ko ulit paandarin yung motor, ayaw pa rin. Habang hawak ko yung susi, bigla akong may narinig. Mahina lang, sobrang hina. Parang hangin pero hindi. Parang boses, hindi malinaw. Parang may bumubulong. Napakunot ang noo ko, parang may nagsasalita sa malayo. 2 boses, oo, 3. Hindi ko mabilang, hindi ko maintindihan ang sinasabi pero alam kong hindi ito tunog ng hangarin. Hindi rin hayop. Boses lang talaga. Mahina kasi, pabulong. Sir Jupiter, dun na ako tinamaan ng takot. Yung totoong takot yung parang may malamig na kamay na dumampi sa likod ko at bigla akong tumayo. Hello? Tawag ko, nanginginig ang boses. May tao ba dyan? Walang sumagot, pero parang may mahihinang tawa o baka imagination ko lang. Hindi ko na alam. Umikot ako, tiningnan ang kaliwa, kanan, sa likod ng poste, sa kalsada. Wala. Talagang wala. Ako lang yung poste, yung motor at yung mahabang kalsada. Hindi ko makita pero ramdam ko parang may mata talaga sa likod ng ulo ko. Ganun na ganun. Kahit saan ako humarap, parang may sumusunod na tingin. Para bang may nagmamasid. Parang may naghihintay lang. Hindi ko maipaliwanag pero sigurado ako sa pakiramdam. Hindi ako mag-isa. May kasama ako doon na hindi ko lang makita. At mas nakakatakot yun. Kasi mas okay pa yung may makita kang tao, kahit masamang tao, kaysa sa wala kang makita pero alam mong meron. Unti-unti ayoko nang yumuko ulit sa motor. Pakiramdam ko pag yumuko ako may lalapit sa likod ko o may hahawak sa balikat ko. Kaya patayo lang ako, paikot-ikot ang tingin, para akong praning. Kalma lang, bulong ko sa sarili ko. Habang nakatayo ako doon sa ilalim ng ilaw, habang tahimik ang mundo, habang lumalamig ang hangin at habang may bumubulong kung saan-saan, isang bagay lang ang sigurado ako. May kung anong nakatingin sa akin at hindi siya tao.
Hindi ko na alam kung gaano ako katagal nakayuko doon. Parang tumigil kasi ang oras. Wala akong marinig kundi sariling hinga ko. Minsan iniisip ko, baka guni-guni ko lang lahat. Baka dahil puyat lang. Baka dahil sa takot. Pero habang tumatagal, mas lumalala yung pakiramdam ko na may kasama ko. Hindi ko lang makita, kaya imbes na ayusin ko ulit yung motor, nakatayo lang ako, paikot-ikot ang tingin, para akong tanga dun sa ilalim ng ilaw. Biglang may napansin ako sa gilid ng mata ko sa may bandang damuhan. May puno doon, medyo malaki. Medyo baluktot yung katawan. Sa likod nun may maitim. Parang mas maitim kaysa sa dilim. Una akala ko anino lang ng puno. Pero Sir Jupiter, yung problema, gumalaw. Hindi dahil sa hangin. Talagang umusog, parang may tumayo o nagtayo. Nanigas ako. Hindi ako agad huminga. Tinitigan ko lang siya. Baka imagination ko lang to, sabi ko sa sarili ko. Kinusot ko pa ang mata ko. Pagtingin ko ulit, nandun pa rin siya. Mas klaro na. Mas hugis tao. Nakatayo sa may puno. Diretso lang at hindi gumagalaw. Sir Jupiter, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may nagdadrum sa dibdib ko. Gusto ko sanang sumigaw o tumakbo pero parang hindi gumagalaw ang paa ko. Parang may nakadikit sa semento. Dahan-dahan gumalaw yung anino. Isang hakbang, tapos isa pa. Papunta sa akin. Ang bagal. Sobrang bagal. Parang sigurado siya na hindi ako makakatakas. Doon ko siya nakita na maayos. Tao nga. Matanda, lalaki, payat, nakasando na kupas. May dalang lumang sombrero. Habang papalapit siya, tinatamaan siya ng ilaw ng poste. Sir Jupiter, ewan ko ba, pero ang putla niya. Hindi yung normal na maputi, parang walang dugo. Parang matagal nang may sakit o parang bangkay. Yung balat niya kulay abo at bawat hakbang mabigat, parang may hinihila sa paa pero wala namang pilay. Napansin ko pa wala akong marinig na yabag. Kahit tsinelas lang, tahimik pa rin. Parang dumudulas lang siya sa lupa. Dun ako mas kinilabutan. Pero sa totoo lang mas nanaing yung relief ko kasi sa wakas may tao. Ay, salamat. Bulong ko. May tao pa pala dito. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong natuwa. Parang may sumagip sa akin. Kahit ang weird ng dating niya, wala akong pakialam. Basta may tao, may makakatulong. Pagdating niya malapit sa ilaw, nakita ko ang mukha niya. Matanda na talaga. Siguro mga 60 anyos pataas. Magulo ang buhok. May mga kulubot. Nakangiti. Pero Sir Jupiter, yung ngiti niya ang hirap ipaliwanag. Nakangiti yung bibig pero yung mata, walang buhay, walang emosyon. Parang hindi masaya. Parang hindi naaawa. Parang wala lang. Blanco. Parang manika. Napansin ko na parang hindi siya kumukurap. Tinitigan niya lang ako, diretso, tagos, parang may hinahanap sa loob ko. Bigla akong nailang, pero ngumiti pa rin ako ng pilit. Kuya, tay, nasiraan po ako. Sabi ko, baka pwedeng magpatulong. Hindi siya agad sumagot. Tinitigan niya lang ako, 2 segundo, 3. Ang tagal. Tapos saka siya nagsalita, mahina, magaspang, parang matagal nang hindi ginagamit yung boses. Nasiraan ka, iho? Simple lang, normal na tanong. Pero Sir Jupiter, ewan ko ba parang may kakaiba sa tono. Parang alam na niya ang sagot. Parang hindi siya nagtatanong, parang kinukumpirma lang. Opo. Sagot ko agad. Bigla na lang kasing namatay, ayaw na umandar. Lumapit siya ng konti. Mas ramdam ko yung lamig. Parang mas malabig pag malapit siya. Parang may dala siyang hangin galing freezer. Kinilabutan ang braso ko, pero pinilit ko pa rin ngumiti.
Pasensya na po, Tay. Baka marunong po kayong tumingin ng motor? Sir Jupiter, sa totoo lang, doon medyo gumaan ang pakiramdam ko. Akala ko may tutulong na sa akin. Akala ko matatapos na ang bangungot na gabing yun. Akala ko may kasama na ako. Hindi ko pa alam. Mas mabuti pa sana kung nanatili na lang akong mag-isa. Nung una, umaasa ko. Akala ko tapos na yung kaba ko kasi may dumating na tao. Matanda man siya, medyo kakaibating ng tao pa rin. Mas okay na yun kaysa mag-isa ako sa madilim na kalsada. Sabi ko pa sa isip ko, salamat naman, may tutulong na. Lumapit siya sa motor ko. Maaari po ba, Tay? Sabi ko, baka lang may alam kayo. Tumango lang siya. Walang ngiti, walang salita. Yumuko siya sa makina. Ginaya niya ang ginagawa ko. Hinawakan ng mga wire, tinapik ang makina at may kinutkot. Ako naman tumabi lang. Tinitigan ko siya. Doon ko napansin yung unang kakaiba. Di ba pag may naglalakad sa damuhan, gumagalaw yung damo? Kahit konti. Pero nang dumaan siya, wala. Lumakad siya mula poste papunta sa motor. Nadaanan niya yung damuhan sa gilid pero hindi man lang gumalaw yung damo. Parang hangin lang na dumaan. Parang anino lang. Parang hindi solid. At doon napakunot ang noo ko. Baka mali lang yung nakita ko, sabi ko sa sarili ko. Baka dahil madilim, baka di ko lang makita. Pinilit kong maging normal, pero habang pinanonood ko siya, may isa pa akong napansin. Wala akong marinig na yabag. Tahimik pa rin. Yung sapatos ko nga kanina rinig na rinig ko pero siya, wala. Kahit konting tapak, kahit konting kaluskos, parang dumudulas lang siya sa lupa. Dun ako napalunok. Tay, tawag ko. Taga saan po kayo? Hindi siya sumagot. Tuloy lang sa kalikot. Parang hindi niya ako narinig. O baka ini-ignore lang niya. Lumapit ako ng konti para tulungan kunwari. Sir Jupiter, dun ko naramdaman yung lamig. Sobrang lamig. Mas malamig pa kaysa kanina. Parang biglang may nagbukas ng ref sa tabi ko. Yung balahibo ko tumayo. Yung kamay ko nanginginig. Hindi normal na lamig ng gabi. Ibang klase. Parang galing sa kanya. Kasi nung umatras ako ng 2 hakbang, nawala yung lamig. Paglapit ko ulit, bumalik. Doon na ako kinabahan talaga. Hindi na ito simpleng napapraning lang ako. May mali talaga. May kakaiba sa kanya. Pero Sir Jupiter, nahihiya rin ako magtanong. Baka sabihin niya ang arte ko. Baka sabihin niya natatakot ako sa matanda. Kaya tahimik lang ako. Pinanood ko siya. Ang bagal niyang gumalaw, parang bawat kilos pinag-iisipan. Minsan nakatungo lang siya, hindi kumikibo. Parang nakikinig sa kung ano. Hindi ko alam kung ano. Bigla siyang huminto, tumayo, dahan-dahan tapos tumingin sa akin. Diretso sa mata. Sir Jupiter, grabe yung titig niya. Parang hindi tao, hindi galit, hindi mabait, wala lang, blanko. Parang hindi ako tao sa paningin niya. Yung parang bagay lang, parang pagkain, bigla akong nailang. Napakamot sa batok. May sira po ba, Tay? Tanong ko at pilit akong ngumiti. Hindi siya sumagot agad. Lumapit siya ng isang hakbang. Ramdam ko agad yung lamig. Parang nagyayelo yung dibdib ko. Isa pa, mas lumapit. Sir Jupiter, ewan ko ba? Parang ang lapit-lapit na niya agad. Parang hindi normal yung distansya. 1 hakbang niya, 3 hakbang ko. Tapos bigla siyang nagsalita. Mahina pero malinaw. Matagal ka na naming hinihintay. Sir Jupiter, nanigas ako. Literal, parang may humawak sa batok ko. Ha? Sabi ko. Akala ko mali ang rinig ko, pero hindi siya ngumiti. Hindi rin nagbiro. Tunog seryoso. Tunog sigurado. Matagal ka na naming hinihintay. Ulit niya. Simula pa kanina. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Tay, ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko. Agad naman siyang sumagot pero di ko naman nagets. Dadaan ka dito.
alam namin na darating ka. Sir Jupiter, dun na ako tuluyang kinabahan. Hindi ko naman sinabi kung saan ako dadaan. Biglaan lang yung desisyon, yung shortcut. Walang may alam. Paano niya nasabing hinihintay nila ako? At higit sa lahat, sino yung namin? Hindi ko na napigilan. Umatras ako ng konti. Tay? Kayo lang po ba dito? Tanong ko. At ewan ko, lutang na tanong yun para lang maibsan ang takot na nararamdaman ko. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang. Yung parehong ngiti, yung ngiti na walang emosyon, Sir Jupiter. Doon ko naisip, baka mas mali pa pala na may kasama ako. Baka mas safe pa na mag-isa lang ako kasi habang nakatayo siya sa harap ko, habang hindi gumagalaw yung damo, habang parang nagyayelo yung hangin sa paligid niya, isa lang yung sigurado ako, hindi normal yung matandang yun at pakiramdam ko hindi siya nandoon para tumulong. Pagkatapos niyang sabihin yung mga salitang yon, hindi na talaga ako mapakali. Parang may mabigat sa dibdib ko. Di ko alam kung tatakbo ba ako o makikisama lang. Ayoko namang magmukhang bastos. Baka matanda lang talaga siya na weird magsalita. Pinilit ko pa rin maging normal. Sige po, tay. Try ko lang ulit higpitan to. Yumuko ako saglit para kunin yung tools ko sa bag. Kinapa ko yung wrench, nahulog pa nga yung screwdriver kaya't pinulot ko. Mga 2 segundo lang siguro yun, o 3. Pagtingala ko, wala na siya. As in, wala. Napakurap ako. Tiningnan ko sa harap ko, kaliwa, kanan. Tay? Tawag ko. Walang sumagot. Inisip ko na baka lumakad lang palayo. So, tiningnan ko yung damuhan kung saan siya dumaan. Dapat may bakas man lang, yapak, mayuping damo. Pero wala. Flat. Hindi gumalaw at doon bigla akong kinabahan. Tay? Mas malakas na tawag ko. Tahimik pa rin. Wala ring tunog na paa na papalayo. Wala ring kaluskos at wala kahit ano. Parang naglaho lang siya. Parang binura. Doon ko na naramdaman yung lamig ulit. Mas malamig, mas mabigat. Tapos bigla na lang namatay yung ilaw. Yung poste biglang namatay at walang warning. Ilang segundo may ilaw, sunod na segundo wala at nabalot ng dilim. Sir Jupiter, literal na dilim. Wala kang makita kahit kamay mo sa harap ng mukha mo. Parang may kumot na itim na binalot sa mundo. Hoy! Napasigaw ako. Kinapa ko agad ang aking phone. Binuksan ang flashlight. Kumakabog ang dibdib ko. Pag ilaw ko sa paligid ako lang, motor ko lang at yung mahabang kalsada, walang matanda, walang tao, walang kahit ano. Sir Jupiter, dun ko na unang naisip na hindi na ito normal. Kahit na simpleng nasiraan lang. Kasi walang taong nawawala ng ganun lang na parang bula. At sa unang beses buong gabi, gusto ko nang umiyak sa takot. Pagkailaw ko ng phone, nanginginig na ang kamay ko. Hindi ko alam kung saan itututok yung ilaw. Pakiramdam ko kahit saan ako tumingin, may makikita akong nakatayo o may mukha sa gilid o yung matanda biglang nasa likod ko. Kaya dahan-dahan lang yung galaw ko. Parang ayokong maingayan yung paligid. Lumapit ako sa motor. Sabi ko sa sarili ko, Kalma, baka umalis lang talaga yung matanda. Baka iniwan lang ako o baka guni-guni ko lang lahat. Gusto kong maniwala doon. Tinutok ko ang ilaw sa handle, sa upuan, normal. Sa gulong, normal. Pagharap ko sa harap ng motor, bigla akong napahinto, Sir Jupiter. May sulat. Sa windshield, malabo nung una kasi may hamog. Akala ko tubig lang. Pero nung nilapitan ko, may guhit. Parang may daliri na nagsulat. Dahan-dahan kong binasa. Sumama ka na. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ako to, bulong ko. Wala naman akong kasama, walang dumaan at ilang segundo lang akong yumuko kanina. Pero paanong nagkaroon ng sulat? Sino ang nagsulat? At higit sa lahat, para kanino? Doon na ako tuluyang nagpanik kasi sigurado na ako may kasama ako doon. Hindi ko lang talaga
nakikita. Pagkabasa ko, hindi na ako nag-isip. Bahala na kung masira pa ang motor. Bahala na kung anumang mangyari. Ang nasa utak ko lang, umalis. Sumakay agad ako. Kinabig ko yung susi. Please, umandar ka na. Paulit-ulit na bulong ko. Pinindot ko yung starter. Saglit akong kinabahan. Akala ko hindi na naman aandar pero Sir Jupiter, bigla siyang umandar. Isang pindot lang nakaramdam ako ng kasiyahan at takot na sabay. Parang walang nangyari. Doon pa lang kinilabutan ako dahil ayaw na ayaw umandar tapos sa isang iglap, biglang okay. Hindi ko na inisip. Dire-diretso ako sa silinyador. Mabilis halos lumipad na ang motor ko. Wala na akong pakialam kung madulas o masemplang. Gusto ko lang makalayo. Habang tumatakbo ako, unti-unting gumaan ang dibdib ko. Okay na, nakalis na, sabi ko. Mga 1 minuto rin akong diretso lang, walang lingon-lingon, hanggang sa may nakita akong ilaw sa unahan. Isang poste, mahina, kumikislap. Sir Jupiter, nanlamig ako kasi sobrang pamilyar. Habang papalapit ako doon ko napagtanto na bumalik lang ako sa kung saan ako galing. Napabuntong hininga ako na malalim, Sir Jupiter. Kalma lang, Dave. Kalma lang. Bulong ko sa sarili ko. Sinubukan kong paandarin ulit yung motor. Inikot ko yung susi. Biglang umilaw saglit yung panel. Umikot yung starter. Uy, ayan. Sabi ko, medyo umasa. Pero 1 segundo lang namatay ulit. Parang may pumitik ng switch. Tahimik na naman. Mas tahimik pa kaysa sa kanina. Sir Jupiter, hindi ko may paliwanag pero parang mas lumalim yung dilim. Yung parang mas lumayo yung buwan. Napayakap ako sa sarili ko. Ramdam ko yung lamig sa balat ko. Hindi na siya simpleng lamig ng gabi. Yung parang may yelo sa likod mo tapos gumagapang pataas sa batok mo. Tapos doon ko narinig ulit ang bulong. Mas malinaw na parang nasa paligid ko lang. Parang may umiikot. Parang hindi ko makita. Iniikot ko yung ilaw ng phone. Kaliwa, kanan, sa likod ko. Wala pa rin. Hanggang sa may napansin ako sa unahan. Sa gilid ng kalsada sa may puno ng nakita ko kanina may maitim na hugis ulit. Mas malinaw ngayon kasi may ilaw ako. Hindi na siya anino lang, walang iba kundi ang matanda. Nakatayo siya doon. Hindi gumagalaw pero nakaharap sa akin. Kita ko na yung mukha niya sa liwanag ng phone. Mas maputla siya ngayon. Parang mas kulay abo yung balat niya. Yung mata niya hindi kumikislap. Parang walang ilaw sa loob. Napalunok ako. Tay? Mahina akong tawag. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang gumalaw. Sir Jupiter, hindi normal yung lakad niya. Habang papalapit siya, mas lumalamig yung paligid. Anong gusto niyo po? Tanong ko pero halos pabulong na lang. Hindi siya agad nagsalita. Lumapit pa siya hanggang sa parang 1 hakbang na lang ang pagitan namin. Ramdam ko yung lamig galing sa kanya. Parang may freezer na nakatapat sa dibdib ko. Tapos bigla niya akong hinawakan. Sir Jupiter, ramdam ko yung hawak niya malamig at kumapit siya sa braso ko mahigpit. Ano po ba? Sigaw ko. Hinila niya ako papunta sa damuhan. Malakas yung hila. Parang hindi tugma sa payat niyang katawan. Napasandal ako sa motor ko dahil sa lakas. Sumama ka na. Sabi niya, mahina pero klaro. Parang boses na nanggaling sa malayo. Pero nasa harap ko lang siya. Ano? Bitiwan niyo ako! Sigaw ko. Nanginginig na talaga. Sinubukan kong hilahin ang braso ko palayo sa kanya pero parang mas lumalakas yung kapit niya. Hindi ko maintindihan kung paano kasi payat siya pero parang sobrang bigat ng hawak. Sumama ka na. Ulit niya. Sir Jupiter, dun na ako nagpanik. Hindi na ako nag-isip. Tinulak ko siya ng buong lakas ko. Gamit ang kamay ko sa dibdib niya. At doon ako mas natakot. Tumagos ang kamay ko. Napaatras ako. Ano ba to? Ano ba to?
Paulit-ulit kong sabi. Tiningnan ko ang kamay ko. Normal naman. Wala namang sugat. Pero malinaw sa utak ko, tumagos talaga. Tiningnan ko ulit siya. Nakatingin pa rin siya sa akin. Hindi nagbago yung mukha niya. Blanko pa rin. Pero unti-unting gumalaw yung labi niya. Ngumisi siya. Sir Jupiter, hindi ko may paliwanag ang ngisi na yon. Dito ka na, sabi niya. Mahina lang pero parang umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Bigla kong naramdaman yung paa ko. Parang bumibigat, parang may humihila pababa. Sinubukan kong umatras pero parang mabagal na yung galaw ko. Yung paligid parang umiikot. Ang ilaw ng phone ko kumikislap. Hindi ako sasama. Sigaw ko. Pero habang sinasabi ko yon, parang may boses sa likod ng ulo ko na bumubulong din. Dito ka na. Hindi ko alam kung galing sa kanya o galing sa paligid. Tiningnan ko siya ulit. Mas malapit na siya. Hindi ko alam kung siya yung lumapit o ako yung nahatak. Yung mukha niya halos isang dangkal na lang ang layo sa akin. At kita ko yung mga kulubot, yung balat na parang tuyong papel. At ang mata niya, Sir Jupiter, wala talagang buhay. Parang butas lang na malalim. Matagal ka na naming hinihintay. Bulong niya ulit. Ramdam ko yung hinga niya sa mukha ko, pero malamig. Sobrang lamig. Sinubukan kong sumigaw pero parang walang lumalabas na tunog. Parang may nakabara sa lalamunan ko. Yung dibdib ko sobrang bilis ng tibok na parang sasabog na. Dito ka na. Ulit niya, mas malinaw at ngumisi siya ng mas malapad. Sir Jupiter, doon na talaga ako kinilabutan ng sobra. Yung tipong hindi na simpleng takot kundi yung parang may yelo na binubuhos sa buong katawan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ako makatakbo. Hindi ako makasigaw na maayos. Tapos yung matanda nakangisi lang sa harap ko. Doon na ako napapikit. Wala na akong ibang naisip kundi magdasal. Kahit hindi ako yung tipong paladasal, Sir Jupiter, nung gabing yon, wala na akong ibang kapit kundi ang Diyos. Lord, tulungan niyo po ako. Lord, ilayo niyo po ako dito. Lord, hindi pa po ako ready. Paulit-ulit kong bulong. Sa una, mahina lang. Nanginginig pa ang boses ko pero habang nakikita ko ang mukha ng matanda na palapit ng palapit, nilakasan ko. Oh namin, sumasalangit ka, sabi ko ng mas malakas. Sir Jupiter, wala akong pakialam kung may makarinig man kahit magmukha akong baliw sa gitna ng kalsada basta't makaligtas lang ako. Habang nagdadasal ako, napansin ko na parang nag-iiba ang hangin. Yung sobrang lamig, unti-unting nababawasan. Yung ngisi ng matanda parang kumunot. Hindi na siya kasing lapad. Sir Jupiter, hindi ko tinigilan. Paulit-ulit lang akong nagdasal. Kahit magkamali ako sa salita, basta tuloy lang. Ramdam ko yung luha ko na tumutulo na sa pisngi ko. Pero hindi ko na pinansin. Pagmulat ko ng mata ko saglit, nakita ko yung matanda. Nakatayo pa rin siya, pero parang medyo malabo na. Parang usok na tinatangay ng hangin. Lord, tulungan niyo po ako ulit. Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko ulit. Bigla siyang umatras ng konti. Hindi siya nagsalita. Hindi na siya ngumisi. Yung mukha niya parang nagiging malabo. Parang nagiging anino ulit. Lalo kong nilakasan yung dasal ko. Sir Jupiter, ilang minuto rin siguro akong ganun. Di ko alam kung gaano katagal pero pakiramdam ko sobrang haba. Hanggang sa isang iglap, pagdilat ko ng mata ko ulit. Wala na siya. As in wala. Ang lugar kung saan siya nakatayo, bakante na. Tahimik pa rin pero hindi na yung nakakabinging katahimikan. May narinig na akong kuliglig sa malayo. May mahinang hangin na gumagalaw sa puno. Napaupo ako sa semento. Nanginginig pa rin ako at hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa nakita ko o baka bangungot lang lahat. Salamat, Lord, salamat. Paulit-ulit kong sabi. Pagtingin ko sa motor ko, hindi ko alam kung bakit pero parang gusto kong subukan ulit paandarin. Kahit wala akong pag-asa kanina, ngayon parang may konting lakas na bumalik. Inikot ko yung susi.
Umilaw yung panel. Please, please, please. Bulong ko. Pinindot ko yung starter at Sir Jupiter umandar. Literal na napayak ako sa ginhawa. Parang may bumunot ng tinik sa dibdib ko. Hindi ko na inisip kung bakit ngayon lang. Basta ang alam ko, umaandar na siya. Dali-dali akong sumakay. Hindi ko na inayos ang tools ko na maayos. Basta naisuksok ko lang sa bag. Hindi ko na tiningnan yung paligid. Ayoko na. Habang umaandar ako palayo, tuloy-tuloy pa rin yung dasal ko. Lord, ilayo niyo po ako. Salamat po, salamat po. Hindi ko na tiningnan ang poste ng ilaw. Hindi ko na tiningnan ang puno. Hindi ko na gustong makita kung babalik pa ba siya. Biniga ko yung silinyador kahit pagod na pagod ako kanina. Parang nagkaroon ako ng lakas. At gusto ko na lang talagang makalayo. Gusto ko na lang makauwi. Habang tumatakbo yung motor ko, napansin ko unti-unting bumabalik yung normal na tunog ng gabi. May aso na tumatahol. May ilaw ng bahay na nakita ako. Parang bumalik yung mundo sa dati. Pagdating ko sa may mataong parte, doon lang ako medyo huminto sandali para huminga. Nanginginig pa rin ako, Sir Jupiter. Pawis na pawis kahit malamig. Pagdating ko sa bahay namin, hindi ko na ikinuwento kaagad. Natulog na lang ako pero hindi ako makatulog ng maayos. Paulit-ulit sa isip ko yung mukha ng matanda. Ang ngisi niya at ang mga salitang sinabi niya. Hanggang ngayon, pag naaalala ko, kinikilabutan pa rin ako. Simula kasi nung gabing yun, hindi na ako dumaan sa shortcut na yun. Kahit mas mahaba yung main road, kahit mas traffic, dun na ako. Wala na akong pakialam kung matagal ang biyahe. Mas okay na kaysa balikan yung lugar na yon. Minsan, may nagtanong sa akin kung bakit hindi na ako dumadaan doon. Sinasabi ko na lang, delikado po kasi, madilim. Hindi ko na tinitali. Hindi ko na kinuwento ang nangyari sa akin. Pero Sir Jupiter, sa totoo lang, trauma ang naiwan sa akin. Ilang buwan din akong naagigising sa gabi. Kala ko may nakatayo sa sulok ng kwarto ko. Minsan pag sobrang tahimik, naaalala ko ang katahimikan ng gabing yun. Hindi ko alam kung ano talaga yung nakita ko. Multo ba yun? O baka may ibang paliwanag? Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi tao yun. At kung hindi ako nagdasal nung gabing yun, hindi ko alam kung nasaan na ako ngayon. Hanggang ngayon, nagpapasalamat pa rin ako na nakauwi ako ng buhay. At simula noon, natuto akong huwag maliitin yung pakiramdam mo kapag may mali. Kasi naman, may dahilan kung bakit ka kinikilabutan. Yun lang po ang kwento ko, Sir Jupiter. Hanggang ngayon, dala ko pa rin yung takot na yun. At sana wala nang makaranas ng naranasan ko sa lugar na yun. Maraming salamat po, Sir Jupiter, sa pagbibigay oportunidad na maibahagi ko itong karanasan sa inyong channel. God bless you all. Mga kaibigan, hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod pang storya dito sa ating channel, Sitio Bangungot. Stay tuned hanggang sa muli.